Welcome back. Pag-usapan natin ang ating, REITs at ang PSEI, okay? Tignan muna natin ang ating PSEI bago natin pag-usapan ang ating REITs. PSEI. Okay. Ito ang PSEI. Oh, what happened? Ba't ang dami nating ganyan? Bawasan natin. Okay. Ito ang PSEI natin. Ang PSEI maaaring tataas ito hanggang dito at maaari siyang bababa ulit bago siya tumaas. O kaya tataas dito at bababa siya dito. Maaari ang gagawin kasi niya is, pagtama niya dito magkakaroon siya ng pullback o kaya'y sideways dito muna bago tumaas do'n. Huwag lang niyang gayahin 'to, kasi ito pagtama niya do'n, tumama, bumaba. Sana hindi niya gagayahin 'yan. Sana 'pag tumama siya do'n, 'pag nag-sideways dito, lulusot siya at magkakaroon tayo ng uptrend. 'Pag nag-uptrend 'yan, maaari tayong tumama hanggang sa 7.4. 'Pag tumama tayo sa 7.4, medyo malaki-laki na 'yan. Sana aabot tayo diyan in the end of the year. Okay. Ito ang ating REITs na hawak. Mayroon tayong hawak na REITs, which is 5 REITs ang hawak natin. Ang hawak natin ay si ERIT, CREIT, PhilREIT, MREIT at RCR. Ang 7 days return natin ay si ERIT nagbigay ng 0.2% gain, si CREIT negative 1.1%, si PhilREIT flat, si MREIT negative 1%, si RCR 0.3%. Okay? Kung makikita natin dito, ang total return natin ay positive na, lahat ay green. Titingnan natin yung kanilang dividends. Okay, sa current price nila, ang kanilang dividends ay si ERIT ay nasa 5.7%, si CREIT ay nasa 5.7%, PhilREIT nasa 7.4%, si MREIT nasa 7.2%, si RCR ay nasa 5.3%. Ang kanilang return, okay. Itong mga hawak natin na stocks, si ERIT, may hawak tayong stocks na shares na 500, nagkakahalaga ng 21,555 at kumita ng 270. Si CREIT, may hawak tayo na 9,000 na shares, 30,810 at kumita ng 1,638. Si PhilREIT, may hawak tayong 18,000, worth 56,760 at kumita ng 698. Si MREIT, may hawak tayong 4,700, nagkakahalaga ng 64,370 at kumita ng 3,100. Si RLC o RCR, may hawak tayo na 3,200, nagkakahalaga ng 20,796 at kumita ng 5,849. Total gain 11,555, which is 5.9%. Inaasahan natin ang REITs natin ay medyo bababa kasi nga ang rate cut ay mag-e-end na daw siguro sa February. Yun yung last rate cuts maybe. So, yung mga mangungutang, magfi-fix na ulit yung rate cut at hindi na ito patuloy na bababa. So, yung mga utang hindi na bababa yung kanilang rate. So, ang mangyayari diyan, yung mga bangko naman siguro ang makikinabang, 'di ba? Kapag mataas ang rate, yung pautang, mataas ang interest, ibig sabihin ang makikinabang is yung nagpapautang, hindi yung nangungutang. So, yung mga bangko ang medyo makikinabang dito. Okay? Titingnan natin ang ating mga REITs, which is RCR. Ito si RCR. Ito naman, si RCR papasok ito sa top 30 o kaya sa index sa February. So, inaasahan na yan na patuloy ang pagtaas. Si ERIT nasa
nasa top 30 na. So, kapag mag-breakout dito maaaring tataas, 'pag mag-breakdown makabababa. Si MREIT, maaari itong 'pag mag-breakdown dito pupunta siya dito, 'pag hindi naman susundan niya lang 'yan, pattern niya, okey? Si PhilReIT, ay pataas pa rin, tuloy-tuloy siya sa pagtaas. So, hindi natin alam kung hanggang saan siya tataas, 'yun lang. Pero sana tuloy-tuloy ang pagtaas nito. Pero dahil nga sa news baka makikita natin ng konting pagbaba muna nila bago sila tumaas, kasi sa bagong news. Pero sa may iba rin na news na lumabas na maaari na silang mag-insert ng iba pang mga uri ng income generated na hawak nila para mas mapalago dito sa REITs. So, kung gano'n ang gagawin nila, 'di mas maganda, mas marami tayong makikita na maipapasok dito sa REITs natin at mas lalaki ang REITs. So, ibig sabihin 'pag lumaki 'yan, mas malaki yung tendency na mas tataas yung ating dividend at magkakaroon pa tayo ng price appreciation. Dahil ang ilalagay naman is income generated. So, ibig sabihin kumikita at patuloy naman siya na magbibigay ng 90% sa kaniyang mga kinikita through dividends sa kaniyang mga investor. 'Yun ang kinaganda ng ating REITs. Eh, ang PSE ay tumaas kaya naman ang mga hawak natin na stocks ay mas kumita at mas tumaas din ang ating mga kinita, okey? Pati yung ating growth stock tumaas na rin. At siya nga pala sinabi ko nung nakaraan na sa aking post na bumili tayo ng mga, minings tulad ng PX, EPX, PX, MARK, NIKL at FNI, okey? So, ang binili ko lang is si PX, although siya lang ang binili ko kasi wala tayong malaking pondo. 'Yun nga, wala tayong pambili kahit na alam natin na tataas yung mga stocks na 'yan. Kung wala naman tayong pambili kaya hindi natin sila nabili. Pero at least may nabili tayo na isa sa mga nasabi kong mga stocks. Okey. Hindi naman sa sinasabi ko na bilhin niyo yung, REITs, uh, tingnan niyo lang kung maaari niyong bilhin o hindi. Nasa sa inyo 'yun kung gusto niyong bilhin o hindi. At saka bago sana niyo bibilhin, titingnan niyo muna kung ano yung REITs na 'yun, kung ano yung hawak niya, at kung ano yung sitwasyon ng company na 'yan bago niyo bilhin. Pag-usapan uli natin ang mga REITs at sa ating mga portfolio sa susunod na linggo at ikukumpara uli natin sa mga naganap ngayong linggo. Hanggang sa muli.